Manalangin po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, sa huling panahong ipinasya mo sa mundong puno ng kasalanan at kasamaan, nagpapasalamat kami sa pagkakatawag mo sa amin mula rito at sa pagpapaunawa ng iyong dakilang pag-ibig at biyaya sa pagliligtas, sa pagbubukod sa amin bilang banal, at pagpapahintulot sa amin sa fellowship sa loob ng banal na iglesia. Panginoon, na sa amin ay nagligtas sa pamagitan ng iyong mahalagang dugo, ang aming katawan at kaluluwa ay sa iyo na binili ng iyong dugo. Ngayon, nais naming ipamuhay ang aming natitirang buhay para sa iyong kalooban at kaluwalhatian. Sa oras na ito, kami na tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagkakatipon sa iyong harapan. Pinupuri ang iyong dakilang biyaya at pag-ibig, nag-aaral ng salita at nagpapasalamat sa pagpapahintulot sa amin sa fellowship sa loob ng banal na iglesia kasama mo. Naniniwala kami na kasama ka namin ngayon. Tinitingnan ng bawat isa at hinahawakan ng iyong mahabaging kamay. Lubos kaming mahina at ang mundo ay puno ng kasalanan. Hindi namin kayang mapagtagumpayan ang masamang mundong ito ng aming sariling lakas at karunungan. Panginoon, punuin mo po kami ng iyong salita, karunungan, at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Dalangin namin na tulungan mo kami na mapagtagumpayan ang kasalanan at kasinungalingan at magawa lamang namin ang banal na gawain ng Diyos upang mabuhay kami bilang anak ng Diyos. Kami ay naniniwala na ang Diyos ay kasama namin sa aming mga iglesia sa buong bansa at sa buong mundo, na nag-iingat at tumutulong sa brothers at sisters na nagpapanatili ng pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo kahit sa mahirap na panahon sa pamagitan ng iyong biyaya, salita at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Dalangin namin na ikaw mismo ang kumilos upang ang higit na dakilang gawa ng kaligtasan na iyong ninanais ay maganap sa mga huling araw. Panginoon na nagbibigay ng mga salitang aming kinakailangan sa tamang panahon at nagtuturo sa daan na dapat naming lakaran, higit mo pong ipaunawa sa amin sa pamagitan ng iyong salita ang tungkol sa banal na kalooban ng Diyos na nais mong ihayag sa amin at sa mga bagay na nararapat naming gawin at palakasin kami ng may karunungan, katapangan at kakayahan. Kami ay nagtitiwala sa Espiritu Santo at ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus na sa amin ay nagmamahal. Amen. Tingnan natin sa Biblia. Hanapin natin sa Mateo chapter 6, verse 9 hanggang 13. Mateo chapter 6, verse 9 hanggang 13. Basahin po natin ng marahan at ng sabay-sabay. Mateo chapter 6, verse 9 hanggang 13. Basahin natin ng sabay-sabay. Manalangin nga kayo ng ganito: Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paanong sa langit, gayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Nung huling 2 linggo ay sinabi ko sa inyo ang tungkol sa panalangin ng Panginoon. Sa Mateo chapter 6, ito yung ating napag-usapan at pag-uusapan ulit natin ngayon. Ang panalangin ito sa katunayan ay simple, ngunit naglalaman ito ng mahalagang bagay na hindi ko sinasabing kabisaduhin ninyo gaya ng isang orasyon. Sinasabi ng mananampalataya
Sa linggo, ang mga tao ay nagkakatipon at sumasamba. Tama po ba? Marahil hindi pa natin nasasabi ating simula ng pagsamba tuwing linggo o Miyerkules. Dahil hindi sinasabi ng Biblia na ang pagsamba at pagtitipon sa isang lugar at pagsasagawa ng mga ritual. Sa Juan chapter 4, ang Diyos ay Espiritu. Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiya-siya sa Diyos na siyang inyong makatwirang paglilingkod. Dahil ang Diyos ay Espiritu, hindi mahalaga sa Diyos kung saan tayo nagkakatipon. Anong mga ritual ang ating sinusunod, anyo ng kabanalan meron tayo o uri ng mga gawa ang ating ginagawa. Dahil ang Diyos ay hindi laman na katulad natin, kundi Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. Ang Espiritu at katotohanan ay ang Espiritu Santo at ang mga ligtas o hindi ligtas ay walang tunay na pagsamba sa Diyos. Ang buhay ng lahat ng mga ligtas na Kristiyano na nabubuhay para sa kalwalhatian ng Diyos, ito ay ang pagsamba. Kaya, bawat buhay na sumusunod sa Espiritu Santo, katotohanan at sa katotohanan ng Diyos ay isang alay na handog sa Diyos, sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Roma chapter 12 verse 1, inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiya-siya sa Diyos. Sa Lumang Tipan, kapag yung mga Israelita ay naghahandog ng alay sa Diyos, sila ay nagkakatay ng mga tupa, kambing o guya sa templo at inihahandog bilang mga alay. Ang mga alay na kanilang inihahandog sa Diyos ay hindi mga alay na ginagawa o ginawa sa Espiritu at katotohanan. Pagkatapos dumating ni Jesucristo at ang mismong naging banal na handog na katanggap-tanggap sa Diyos. At ang lahat ng mga banal na naligtas pagkatapos maligtas ay nabubuhay ayon sa Espiritu Santo para sa kalwalhatian ng Diyos at ang kanilang buhay ay naging isang handog sa Diyos. Sinabi niya na ang buhay na handog ay hindi isang patay na handog kundi ang lahat ng ating buhay, mga salita, pag-iisip, at gawain habang tayo ay nabubuhay ay ang mga buhay na handog na kalugod-lugod sa Diyos na tanggapin. Tinawag niya itong espiritual na pagsamba. Ngunit, maraming tao ang di nakakaalam kung ano ang pagsamba. Kaya sila ay nagtitipon at nagsasabi, ating simula ng pagsamba. Tapos na ang pagsamba. Saan ito nakalagay sa Biblia? Tulad ito ng pagsamba ng mga pagano. Hindi dapat natin ito gawin. Kaya, ang panalangin na itinuro sa atin ng Panginoon ay maaring makabisado kung ito ay babasahin ng buo at babasahin ng maraming beses. Ngunit ito ay hindi para kabisaduhin natin o gawin tulad ng isang orasyon. Pinag-aaralan na natin ng 2 beses ang panalangin na nakasulat dito sa Mateo chapter 6. At hindi pa rin natin napag-aaralan yung isang buong verse. Dahil hindi simple ang nilalaman nito. Marami ang nilalaman ng isang panalangin at maraming bagay ang dapat nating pag-isipan ng malalim tungkol dito. Kaya pinag-uusapan natin ang tungkol dito nung nakaraan ng aking sinabi, Ama naming nasa langit. Kaya ang mga Kristiyano na naligtas ay nakatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at naligtas sa pamagitan ng mahalagang dugo ni Jesucristo at ngayon ay naging mga anak ng Diyos. Ang Diyos na ating pinaniniwalaan ay ang Diyos na nasa langit. Napag-isipan na ba ninyo ang mga salitang siya na nasa langit? Ang kalangitan ay hindi ang lugar na kung saan ang Diyos ay naroon. Kung ating titingnan sa Genesis chapter 1 verse 1, nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Dito, ang langit at lupa ay nangangahulugang nilikha niya, ang kalawakan at ang lupa. Kaya ang Diyos na lumikha ng kalawakan ay nasa itaas ng kalawakan, siya ang nagahari dito. Sa mga gawa, chapter 17 verse 24, ang Diyos
na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na narito, siya na Panginoon ng langit at ng lupa. Ang salitang Panginoon, ito ay nangangahulugang naghahari at namamahala. Kaya sinasabi sa mga gawa, chapter 17 verse 24, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na narito ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao. Noon, maraming tao ang nagtayo ng mga templo at nagsabing, ito yung Diyos na namumuno sa dagat. Ito yung namumuno sa mga bundok. Ito yung sa kasal. Ito naman yung nagbibigay ng maraming anak. Maraming Diyos. Opo, maraming Diyos noon. Nagtayo sila ng mga templo at sinasabing sinasamba nila ang Diyos na iyon, ngunit iyon ang sinasabi ng mga sumasamba sa idols. Halimbawa, yung mga Buddhist na gumawa at sumasamba sa maraming imahe ni Buddha. Gayunpaman, si Siddhartha Gautama na sinasabing nagtatak ng Buddhismo ay hindi kailanman nagsabi sa mga tao na maniwala, sumamba o gumawa ng anumang imahe. Ang Buddhismo ay walang bagay na sinasamba. Wala po talaga. Sa simula, wala po ito. Kahit sa mga kasulatan ng Buddhismo, wala ang mga ganong bagay. Tungkol sa paglikha ng mga hugis, pagyuko at pagsamba, ang mga iyon ay sinimulan ng mga sumunod na henerasyon dahil wala silang ibang magawa. Naranasan din ng mga Israelita kung paano sila pinangunahan ng Diyos palabas ng Ehipto at sila ay ginabayan patungo dun sa lupaing pangako ng Kanaan. Pinangunahan sila ng Diyos sa pamagitan ni Moises. Gayunpaman, nang umakyat si Moises sa bundok ng Sinai upang tanggapin ang 10 utos, hindi siya kaagad bumalik. Kaya sinabi ng mga tao dun sa Exodus chapter 32 verse 1, ang Moises na ito na naglabas sa amin mula sa lupain ng Ehipto ay hindi namin alam kung ano ang nangyari sa kanya. Si Moises ba ang Diyos na naglabas sa kanila? Hindi. Ang Diyos ang kumilos sa pamagitan ni Moises na tinawag na lingkod ng Diyos. Ngunit hindi makatiis ang mga tao kapag wala silang nakikitang konkretong bagay. Kaya sinabi nila, hindi namin alam kung ano ang nangyari sa Diyos na nagdala sa atin, kaya gumawa tayo ng Diyos para sa ating sarili. Tinipon nila ang lahat ng ginto na dinala nila mula sa Ehipto at kumuha ng isang rebulto ayon sa mga pamamaraan na nakita nila sa mga taga-Ehipto. Matapos gawin ang gintong guya, sinabi nila, ang mga ito ay ang inyong mga Diyos o Israel na naglabas sa inyo mula sa lupain ng Ehipto. Kaya nang bumaba si Moises, pinulbos niya yung gintong guya, sinunog at isinaboy sa tubig. Hindi makatiis ang mga tao kapag wala silang nakikita. Kaya nagnanais silang lumikha ng nakikitang bagay. Pati mga hayop ay sinasamba. Halimbawa, yung mga Hindu ay sumasamba sa mga baka, unggoy at ahas. Inaangkin nila na meron silang 330 milyong Diyos, sila man ay hindi naunawaan ang mga bagay na ito. Ang mga Kristiyano sa kabilang banda, sila ay naniniwala at sumasamba sa hindi nakikitang Diyos. Gayunpaman, meron tayong Biblia. Itong Biblia na naghahayag ng lahat tungkol sa Diyos. Bagamat hindi natin nakikita ang Diyos, naririnig natin ang kanyang mga salita, nauunawaan ang kanyang kalooban, at nakikilala ang kanyang pag-ibig at biyaya sa pamagitan ng Biblia. Iyon yung dahilan kung bakit sinabi dun sa Juan chapter 1 verse 1. Sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Opo, ipinayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamagitan ng kanyang salita.
Ang salita ay sumasalamin sa kanyang likas na katangian at nagpapaliwanag kung sino siya. Ngunit, dahil hindi nila alam ang salita, kahit ang mga nagsasabing naniniwala sila sa Diyos ay patuloy na nagsisikap na lumikha ng isang bagay na sasambahin. Nung pumunta ako sa lungsod ng Mexico, bumisita ako sa isang museo kung saan ipinakita ang maraming rebulto na sinasamba ng mga tao doon. Napakarami, hindi mabilang. Gumawa sila ng maliliit nito. Maliliit na rebulto at pagkatapos ay sinasamba yung mga ito. Ang nakaharap na mga ito, naglagay sila ng isang mukhang totoong tao. Ano iyon? Isang estatwa ni Maria. Ang estatwang iyon ay nasa unahan ng lahat ng mga rebulto. Meron ding isa pa. Kung tatawagin ko ba itong bagay o nilalang, hindi ako sigurado. Ngunit yumuyuko rin ang mga tao sa harapan nito. Talagang nakakagulat. Ang estatwang Diyosa na iyon ay orihinal na sinasamba sa sinaunang Roma. Sa huli, ang mga hindi makapaniwala sa hindi nakikitang Diyos sa pamagitan ng Biblia ay nararamdaman ang pangangailangan lumikha ng isang bagay na sasambahin, maging ito man ay isang partikular na lugar o ritual. Ang ilang tao ay iniisip pa nga na ang Diyos ay nasa loob lamang ng church building. Sa labas ng iglesia, ginagawa nila ang anumang nais nilang gawin, kumikilos ng walang ingat at nagpapakasasa. Ngunit kapag pumasok na sila sa iglesia, bigla silang nagbabago. Diyos, kamusta ka na? Sa nakaraang linggo, hindi talaga ako namuhay ayon sa iyong kalooban at medyo nahihiya ako tungkol doon. Ngunit nandito ako upang sambahin ka. Pagkatapos ay masigla silang umaawit ng mga himno, nakikinig ng sermon na parang nag-i-enjoy sa isang palabas. Nagbibigay ng maliit na offering sa Diyos at biglang sasabihin, paalam, kita tayo sa susunod. Pag alis nila, namumuhay sila ayon sa gusto nila. Paano ito na iba sa pagsamba sa mga rebulto? Sa mga gawa 17:25 sinasabi, ni hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na para bang mayroon siyang kailangan. Ang Diyos ba na lumikha at namumuno sa buong sansinukob ay may anumang kakulangan? Humihingi ba siya sa mga tao? Pakiusap, sambahin ninyo ako. Pakiusap, bigyan ninyo ako ng pera. Dahil siya ba'y nangangailangan? Hindi. Ganyan mag-isip at kumilos sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa katugtong na verse, yamang siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga ito. Ang Diyos na nagbigay ng buhay, hininga at ang lahat ng bagay sa tao. Kahit sa paningin o kahit sa pagtingin sa isang bulaklak, makikita natin ang gawa ng Diyos. Mararamdaman ang kanyang pag-ibig, makikilala ang kanyang banal na kapangyarihan. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay naghahayag ng kanyang kapangyarihan at banal na kalikasan sa atin. At sa pamagitan ng kasaysayan ng mga Israelita, malinaw na ipinahayag ng Diyos ang kanyang karakter. Ang mga sumusunod sa salita ng Diyos ay ang pinagpapala habang ang mga sumusuway sa Kanya ay humaharap sa paghatol at sumpa. Pinamamahalaan ng Diyos ang mga sumusunod sa Kanya. Pinarurusahan ang kasalanan, ngunit pinatatawad din ang mga nagsisisi. Ang Diyos ay tapat. Kapag Siya ay nangako, tinutupad Niya palagi. Sa pamagitan ng kasaysayan ng Israel, nakita natin ang pag-ibig, katarungan at kung sino Siya. Ang kasaysayan ng mga Israelita ay gawa ng Diyos. Ipinakikita ng Israel kung sino ang Diyos sa likod ng kanilang kasaysayan. Kaya hindi natin dapat isipin ang Diyos sa parehong paraan na ginagawa ng mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga hintil. Ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon ay naglalaman ng malalim na at mahalagang kahulugan sa bawat salita. Iyan ang dahilan kung bakit hindi natin dapat ito basta-basta lang bigkasin at basahin ng hindi pinag-iisipan. Sa halip, kailangan natin pagbulayan ng malalim ang bawat bahaging ito. Halimbawa, Ama naming nasa langit, anong ibig sabihin na siya ay nasa langit? At kapag sinabi nating Ama, naunawaan ba natin ang kahalagahan ng pagtawag sa lumikha ng sansinukob na ating Ama? Hindi ito basta-bastang phrase Ama naming nasa langit, kundi binibigyan din ang ating Ama. Ibig sabihin, hindi lamang ako ang tumatawag sa Diyos na Ama. Marami pang iba na tumanggap ng kaligtasan ay tumatawag din sa Kanya bilang Ama.
Kung may isang ama at marami siyang anak, anong ibig sabihin nito? Magkakapatid po sila. Iyan ang dahilan kung bakit sinabi sa Mateo chapter 12 verse 15, sapagkat sino mang gumagawa ng kalooban ng aking ama na nasa langit ay siyang aking mga kapatid na lalaki at babae at ina. Kaya malalim nating pag-isipan kung gaano kamangha-mangha na tayo ay maaring tumawag sa Diyos na ating Ama. Dapat din nating kilalanin na maraming brothers at sisters na tumatawag din sa Kanya bilang Ama. Ang mga anak na ipinanganak sa parehong mga magulang ay natural na nagiging malapit, nagmamahala, nagtutulungan sa oras ng kagipitan, nakikiramay sa isa't isa sa mga paghihirap at sama-samang gumagawa. Gayun din, ang mga tumanggap ng kaligtasan ay may kapatid sa ilalim ng isang ama, ang Diyos. Ang mga pisikal na pamilya ay konektado sa pamagitan ng dugo, ngunit tayo ay pinagbubuklod ng buhay na walang hanggan at ng Espiritu Santo. Meron pong isang himno na nagsasabing, "We are one body, joined by the same blood, brothers and sisters." Magaling umawit ang mga tao ng himno, ngunit tunay ba nilang itinuturing ang kanilang mga espiritual na kapatid na mas malapit kaysa kanilang mga kapatid sa laman? Tulad ng nabanggit ko nung nakaraang linggo, ang ating mga relasyon sa pamilya sa loob ay tumatagal lamang ng ilang dekada at pagkatapos ay nagtatapos. Magpakilanman. Ang ilang tao ay nagtataka, hindi ba tayo namumuhay kasama ang ating mga pamilya sa langit? Hindi po. Hindi tayo mamumuhay kasama nila. Hindi po. Dahil kapag tayo ay nasa langit na, ang mga makamundong pagmamahalan at pakiramdam ng laman ay wala na. Ang lahat ay pinag-iisa lamang ng walang hanggang buhay ng Diyos at ng Espiritu Santo. Kung ang mga kapamilya ng isang tao ay hindi makarating sa langit at makita sila sa impyerno, gaano kasakit yun? Magiging langit pa ba yun? Walang ganoong bagay. Walang kahit katiting na halaga ng makamundong pagmamahal sa langit. Paumanhin po at sinasabi ko ito. Ito ay nasa loob lamang ng pag-ibig at kalwalhatian ng mga naligtas na mga banal. Walang pag-aalala, takot o kalungkutan. Iyan ang dahilan kung bakit habang meron pa tayong pisikal na katawan, meron tayong mga pamilya, kapatid, tahanan at pang-araw-araw na buhay at dahil dito, humaharap tayo sa maraming limitasyon. Gayunpaman, naunawaan ng mga naligtas kung gaano kahalaga ang magkaroon ng walang hanggang mga brothers at sisters na tumanggap ng parehong dugo at naging isang katawan sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kaya nga, inutusan tayo ng Panginoon na umibig gaya ng pag-ibig niya sa atin. Sinabi ito sa Juan chapter 13 verse 34. At dun sa verse 35 sinasabing, sa pamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Ang katibayan na tayo ay mga ligtas at alagad ni Kristo ay kung ating sinusunod. Unang Juan chapter 3 verse 14 sinasabing nalalaman nating tayo'y dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay sapagkat iniibig natin ang isa't isa. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Ang malinaw na katibayan ng ating kaligtasan ay ang pagkilala at pag-ibig natin sa mga ligtas na brothers at sisters. Kaya nga, sa unang Juan chapter 3 verse 16, sinasabi dito, dito natin nakikilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay alang-alang sa atin para iligtas tayo. Kaya, nakikilala natin ang pag-ibig. Sinasabi din dito, at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Hanggang saan tayo dapat umibig? At nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Magagawa po ba natin ito? Kahit maging ang ating mga sariling pamilya ay mahirap ibigay ang ating buhay. Mas mahirap itong ibigay sa ating kaibigan. Ngunit sa Juan chapter 15 verse 13 hanggang 14 sinasabi, walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo. Ang katibayan na tayo na mga naligtas sa pamagitan ng dugo ng Panginoon ay kanyang mga kaibigan ay makikita dun sa verse 14.
Ang paggawa sa mga inutos ng Panginoon ay patunay na tayo ay ang kanyang kaibigan. Ganito kahalaga ang mga brothers at sisters. Kahit ang mga kapatid natin sa laman ay may magkakaibang itsura, ugali o katangian, magkakapareho ba silang lahat? Minsan magkakasundo, may pagkakataong nagtatalo. Minsan may mga magkakapatid na nag-aaway dahil sa mana kahit na buhay pa ang kanilang magulang. Meron nga akong nakita na magkapatid na nag-away na may hawak na kutsilyo dahil lamang dun sa maliit na mana kahit na buhay pa yung magulang nila. Ang tindi ng pag-aaway nilang iyon. Nakakagulat po ito. Ito ay isang malaking pagtatalo. Gayunpaman, ang mga naligtas na mga anak ng Diyos, yung mga magkakapatid magpakailanman na binili ng dugo ng Panginoon, napupuot, nag-aaway at nagtatalo kahit sa mga maliit na bagay. Ayaw kong pumunta sa church dahil ayaw kong makita yung brother na yun. Ginawa ito ni sister sa akin. Maaaring may nagawa silang hindi mabuti pero ibig sabihin ba nito dapat natin silang kapuutan? Kaya nga sinasabi sa Biblia sa unang Juan chapter 3 verse 15, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao at nalalaman ninyo ang buhay na walang hanggan ay hindi nananatili sa sino mang mamamatay tao. Kaya kapag sinabi natin, Ama naming nasa langit, wala ba tayong pananagutan? Kapag sinabi natin na Diyos Ama, ganito lang ba ang sagot niya? Ano yun? Kapag sinasabi natin, Aming Ama, hindi ba siya nagtatanong ng ganito? Nabubuhay ba talaga kayo bilang magkakapatid? Kayo na tumatawag sa akin na Ama? Nabubuhay ba kayo bilang magkakapatid na karapat-dapat na tawagin akong Ama? Ano ang sasabihin ninyo kapag tatanungin kayo ng Diyos? Kaya dapat nating pag-isipan ng malalim ang bawat salita. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Sambahin nawa ang pangalan mo. Ninanais natin na ang pangalan ng Diyos ay sambahin. Paano ito mangyayari? Dapat nating gawing banal ang pangalan ng Diyos upang siya ay mapapurihan. Ang isang anak na pinararangalan ang pangalan ng kanyang ama at hindi inilalagay sa kahihiyan. Kapag may taong nagtatanong ano yung pangalan ng iyong ama, sinasabi lang ba nila na Kim ganito o Lin ganyan? Hindi po. Bawat pantig ng kanilang pangalan ay sinasabi natin ng may paggalang. Bakit po? Dahil ba curious sila sa bawat karakter ng pangalan? Hindi po. Ito ay dahil hindi dapat natin banggitin ng walang ingat ang pangalan ng kanilang ama. Hindi lamang iyon, kapag ang isang anak ay nakagawa ng hindi mabuti, ang kahihiyan ay malalagay sa kanilang ama. Kaninong anak kaya ito? Naku, dahil sa nagawa ng batang ito, masisira ang kanyang ama. Merong isang tao na nasa kapangyarihan kung saan yung anak niya ay nakagawa ng karumal-dumal na krimen at nakulong. Sinabi ng mga tao, naku, tignan ninyo ang batang ito. Paniguradong masisira ang pangalan ng kanyang ama. Ang pangalan ng kanyang ama ay nalagay sa kahihiyan dahil sa kanyang anak. Tama po ba? Ganito yung nangyayari. Kapag ating sinasabi, Ama naming nasa langit, at sambahin nawa ang pangalan mo, maring sabihin ng Diyos, sandali. Kailan mo sinamba ang aking pangalan? Dapat nating gawin ang mga bagay na maluwalhati ang pangalan ng Diyos bago nating sabihin, sambahin nawa ang pangalan mo. Kung nabubuhay tayo ng walang ingat, tapos sasabihin pa natin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ano pong ibig sabihin nito? Sinasabi doon sa Ecclesiastes chapter 5 verse 2, huwag kang pabigla-bigla sa iyong bibig at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harapan ng Diyos sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa kaya't kaunti lamang ang iyong maging salita. Ang Diyos ay nasa langit. Ngunit siya ay nasa lahat ng dako at nalalaman ang lahat ng bagay. Sinasabi sa Mateo chapter 10 verse 30, at maging ang mga bundok sa iyong ulo maging ang iyong mga buhok sa iyong ulo ay bilang na lahat. Sa Awit 147 verse 4, sinasabi, ang bilang ng mga bituin ay kanyang binibilang.
Alam ba ninyo kung ilan ang mga bituin sa langit? Sinasabi na mayroong 100 bilyong kalawakan na bawat isa ay mayroong 100 bilyong mga bituin. Ngunit wala talagang tunay na nakakaalam. Gayunpaman, binibilang ng Diyos ang lahat ng mga ito. Ito ba ay napakadami para sa Kanya na bilangin? Nalalaman ng Diyos ang lahat ng bagay, maging ang bilang ng ating mga buhok. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin na walang bagay na hindi niya nalalaman. Kaya nga, huwag kang pabigla-bigla sa iyong bibig. Ang panalangin ay pagsasalita sa harapan ng Diyos. Sinasabi sa awit 17 verse 1, O Panginoon, pakinggan mo ang matuwid na usapin. Pasanin mo ang aking daing. Mula sa mga labing walang pandaraya, dinggin mo ang aking panalangin. Pakinggan ang matuwid na usapin. Mula sa mga labing walang pandaraya, dinggin mo ang aking panalangin. Ang Diyos ay nakikinig sa tapat na panalangin. Ang tao ay nabubuhay ayon sa gusto niya, pero kapag umaawit sila ng himno, sabi niya, I love you more than ever before. Ang papurang iyon ay nakakarating sa Diyos. Sa Apokalipsis, sinasabi na ang alpa at insenso ay umaakyat sa trono ng Diyos. Ang alpa ay kumakatawan sa papuri ng banal. Sinasabi sa Apokalipsis chapter 5 verse 8, ang insenso na siyang mga panalangin ng mga banal. Parehong naririnig ng Diyos ang ating mga panalangin at ating mga papuri. Hindi lamang tayo umaawit sa ating mga sarili na iniisip ng ilan, wow, ang galing nilang kumanta. Ang Diyos ay nakikinig din. Kaya nga sinasabi sa awit 33 verse 1, Magalak kayo sa Panginoon o kayong matuwid. Ang pagpupuri ay nababagay sa matuwid. Ang pagpupuri ay dapat din namang maging tapat. I love you more than ever before. Kung iniibig nila ang pera, ang kanilang sarili, at ang kalayawan ng higit sa Diyos, paano nga nila magagawang ibigin ng higit ang Diyos? Hindi ko po alam kung mabuti ba na wala tayong himno para sa offering. Kung ang ibang mga simbahan ay meron nito, umaawit sila ng choir na I give everything I have to the Lord without holding back. Tapos ipapasa nila yung lagayan, tapos yung mga tao magbibigay ng pera. Ayaw niyang magbigay ng malaki, nahihiya, yan po, kasi barya lamang kaya tutunog. Dumalo na ako sa ganong simbahan nung ako ay nasa middle school. Kapag nagpupunta ako roon, sila ay nagbibigay ng 100 won, yung lumang pera. Nagbibigay din sana ako, kaso sayang naman, kaya ibinibigay ko 50 won. Tapos, kinukuha ko yung 50 won. Nung mga panahon na yon, hindi pa naman natin nalalaman ang biyaya ng Diyos o kung ano yung kaligtasan. Anyway, hindi lamang dapat tayo magbigay sa Diyos ng maliit na halaga, kundi maging ang ating ding puso at ating katawan dahil ito ang pagmamay-ari ng Diyos. Sa unang Korinto chapter 6 verse 19 hanggang 20, O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili sapagkat kayo ay binili ng isang halaga kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Kaya ang pagbibigay ng mga bagay ng Diyos sa Kanya ay ang buhay sa pananampalataya. Bago ko maligtas, inaari kong akin ang lahat ng bagay. Binigay ko kung ano ang akin sa Diyos. Ngunit pagkatapos kong maligtas, yung nagmamay-ari ng lahat ng meron ako ay nagbago. Kapag ikaw ay mayroong bahay tapos ibinenta mo ito, nagbago yung nagmamay-ari nito, hindi po ba? Magbabago po kagaya nito. Yung rehistro nito ay mapapalitan ng pangalan. May lilipat nun sa ibang tao, tama po ba? Tayo mga naligtas, hindi na natin pagmamay-ari yung ating sarili. Maging yung ating katawan at kaluluwa. Ito ay nagbago at naging sa Panginoon na. Kung hindi natin ito nalalaman at susubukan nating mabuhay ng ayon lamang sa sarili nating kagustuhan, sasabihin sa atin ng Diyos, bakit mo ginagamit ang mga pag-aari ko na ayon lamang sa kagustuhan mo? Tapos kapag humarap tayo sa Diyos, iniisip natin na binigay natin kung anong meron tayo sa Kanya. Tatanungin ng Panginoon, ginamit mo ba yung aking mga bagay ayon sa aking kalooban o ginamit mo ito ayon sa iyong kalooban? Paniguradong tatanungin niya tayo ng ganito, kaya
Dapat tayong manalangin ng may katapatan. Pakinggan mo ang aking katapatan. Kung nabubuhay tayo sa ating sariling paraan at sariling kagustuhan, tapos sasabihin natin, Ama namin, sambahin nawa ang pangalan mo. Hindi ba't pagsisinungaling ito? Kailan mo sinamba yung pangalan ko? Ganito ang sasabihin ng Diyos. Ang taong iyon ay nagsisinungaling. Ang panalangin ay dapat na tapat. Ang panalangin ay hindi iyong bagay na nagtatapos lamang sa amin. Kung tayo'y mananalangin, dapat tayong mabuhay ayon sa ipinalalangin sa atin o ipinalangin natin. Dapat nating sambahin ang pangalan ng Diyos sa pamagitan ng ating salita at gawa. Ang ating Diyos Ama ay karapat-dapat na sambahin. Karapat-dapat siya. Tama po ba? Dapat po. Tingnan natin sandali. So, Roma chapter 2. Roma chapter 2. Roma chapter 2. Verse 23 hanggang 24. Verse 23 hanggang 24, babasahin ko, Ikaw na nagmamalaki dahil sa kautusan, nilalapastangan mo ba ang Diyos sa pamagitan ng paglabag sa kautusan? Sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nalalait sa mga hintil dahil sa inyo, gaya ng nasusulat. Ang talatang ito ay para sa mga Hudyo na bayang pinili ng Diyos na nagsasabing sila'y bayang pinili ng Diyos at nagmamalaki sa kautusan. Subalit, bakit nila nilipastangan ng Diyos sa pamagitan ng paglabag sa kautusang ibinigay niya sa kanila? Ibinigay ng Diyos ang kautusan sa mga Israelita at ito ang kautusan ng Diyos. Ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Ipinapakita nito kung ano ang kabanalan, katwiran at kabutihan ng Diyos. Kaya kung iniingatan nating banal, mabuti at matuwid ang kautusan, talagang itinuturing natin ang pangalan ng Diyos Ama na banal, matuwid at mabuti. Subalit, ang bayang pinili ng Diyos ba ay lalapastangan sa Kanya sa pamagitan ng paglabag sa kautusang ibinigay ng Diyos? Ang paglabag sa kautusan ng Diyos ay pagpapabaya sa Diyos. Ito'y paglalapastangan sa Diyos. Kung sinasabi ng sinumang iginagalang ko ang aking ama, subalit ayokong sundin ang sinasabi niya, kung gayon, iginagalang ba niya talaga? Ito'y isa ring kasinungalingan. Sino ang hindi nagsasalita sa kanilang bibig? Kapag sila'y umaawit ng himno, parang minamahal talaga nila ang lahat. Mayroong nagsasabi na ang mga mananampalataya kay Kristo ang pinakasinungaling tuwing linggo. Kailan? Ang mga himnong inaawit natin sa pagpupuri ay magaganda. Ang nilalaman nito ay mabuti. Subalit, ang kanyang pamumuhay at ang kanyang pag-awit ng himno ay magkaiba. Parang nananalangin sa Diyos at talagang napakabanal, subalit ang kanyang buhay ay hindi kagaya nito. Kapag iniisip kong magsinungaling sa Diyos, nasasaktan ako, hindi po ba? Ang paglabag sa kautusan ng Diyos ay paglapastangan sa Kanya. Gayon din, ang hindi pagsasabuhay sa salita ng Diyos. Hindi lamang ito para sa mga Hudyo. Tayo na mga Kristiyanong naligtas at tumatawag sa Diyos na ating Ama ay dapat na ingatan ang salita ng Diyos. Tama po ba? Bakit ba natin pinag-aaralan ng Biblia? Ano naman ang gagawin natin pagkatapos matuto ng lubos tungkol sa Biblia? Upang sundin ito, upang matutunan kung ano ang kalooban ng Diyos at nakakalugod sa Diyos. Magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. At pinag-aaralan natin ang Biblia hindi lamang upang maunawaan ito kundi mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos at nakakalugod sa Diyos. Alam ninyo at pinag-aaralan niya ang Biblia. Subalit, hindi lubos niya ito alam, wala siyang ginagawa. Sinabi ni Propeta Ezekiel sa mga tao, sila'y nagsisiupo sa harapan mo na gaya ng aking bayan at kanilang dinirinig ang iyong mga salita, ngunit hindi nila ginagawa sapagkat sa pamagitan ng kanilang mga labi ay nagpapakita sila ng malaking pag-ibig, ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. Sa pamagitan ng kanilang mga labi, umaawit sila ng mga himno, nananalangin ng taimtim, ginagawa ang lahat. Subalit, sinusunod nila ang pagnanasa ng kanilang mga puso.
Kapag nakikita ninyo ang mga taong nagsasabing naniniwala sila kay Jesus sa kalangitan ng kanilang pagtitipon, sila'y parang mga banal at taimtim at ang kanilang mga panalangin ay mahinahon at nilalaman ng kanilang mga himno ay talagang mabuti. Mayroong mga patutuo ng pananampalataya, pangako sa harapan ng Diyos, mga patutuo, mga salita tungkol sa Kristiyanong pamumuhay, maraming himno at laman ng mga panalangin. Subalit, ang mga himnong ito ay hindi lang basta-basta ginawa. Tutusin, ito po ay mga pananampalatayang isinulat sa tula ng isang born-again na Kristiyano at kalaunan, naglapat ng musika dito at inawit ito bilang isang himno. Subalit, ang mga taong ito na umaawit ng himno ay lubos na magkaiba ang puso sa puso ng taong sumulat nito. Inaawat lang nila ito ng para sa kasiyahan. Kapag nakikita ninyo yung mga taong umaawit dito sa mundo, makikita ninyo umaawit sila ng hindi tugma sa kanilang sitwasyon. Umaawit sila ng kanta tungkol sa pag-iwan sa kanilang lugar habang nakahilata sa sahig ng bahay. Hindi ba tugma yung nilalaman? Namiss nila yung kanilang lugar at umaawit tungkol sa isang punong katabi ng kanilang bahay. Subalit, matagal ng panahon ang lumipas mula nang mawala yung punong iyon. At mayroon na ngang pinagawang daan. Ang mga taong umaawit ng himno ay umaawit lamang ng hindi pinag-iisipan. Kaya nga nagmamalaki yung mga Hudyo na sila'y bayang pinili ng Diyos at nagmalaki tungkol sa kautusan. Ikaw na nagmamalaki dahil sa kautusan, nilalapastangan mo ba ang Diyos sa pamagitan ng paglabag sa kautusan? Kaya hindi nila tunay na minamahal ang Diyos. Doon sa Juan chapter 5 verse 42, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Subalit nalalaman ko na ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa inyo." Alam ng Panginoon ang lahat ng bagay kapag tinitignan niya ito. Nagmamalaki sila bilang bayang pinili ng Diyos, subalit hindi nila minamahal ang Diyos. Hindi nila minamahal at niluluwalhati ang Diyos. Parehas lang para sa mga Hudyo at sa mga nananampalataya kay Jesus ngayon. Walang magagawa ang mga hindi ligtas na mananampalataya kay Jesus. Subalit ang mga Kristiyanong ligtas, sila ay pumupunta sa church at taimtim na umaawit ng himno, nananalangin at sinusukat ang salita ng Diyos. Paumanhin po sinabi kong sinusukat ninyo. Subalit may mga taong sumusukat dito. Sinusukat nila kung ito'y maganda o hindi. Hindi usapin ito kung ito'y maganda o hindi. Kung ang salita ng Diyos ay ipinahayag ng tama, tinatanggap natin ang salita na mula sa Diyos at sinasabi sa ating mga puso, "Amin, ang salitang iyon ay tama. Mabubuhay ako ayon sa salita." Hindi ba ganito ang ginagawa natin? Pinapakinggan lang natin yung sermon na parang pelikula at pagkalabas sa pintuan, nakakalimutan agad ito at umaalis na tayo. Ang Diyos ay nalalapastangan dito. Sa Exodo chapter 20 verse 7, sinabi, "Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan sapagkat hindi pawawalang sala ng Panginoon ang sino mang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan." Ano ang paggamit ng pangalan ng Diyos o ng Panginoon sa walang kabuluhan? Ang taong hindi nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang taong nabubuhay ayon sa kanyang sariling kalooban ay walang karapatang tumawag sa pangalan ng Diyos. Kung ang anak ng Diyos ay tumatawag sa Diyos na Ama naming nasa langit, subalit nabubuhay siya ayon sa kanyang kalooban, maaaring sabihin ng anghel na ang Diyos ay maaaring dismayado na magkaroon siya ng ganitong anak. Kung ang sino mang tumatawag sa Diyos Ama ay hindi sinusunod ang sinasabi ng Diyos kundi gumagawa ng mali at hindi matuwid, sila'y tiyak na nagdadala ng kasiraan sa pangalan ng Diyos Ama. Opo, tingnan nga natin sa Ezekiel chapter 36. Doon po sa Ezekiel chapter 36, verse 19. Verse 19 hanggang 20. Babasahin ko po yung verse 19 hanggang 20 ng Ezekiel chapter 36.
Ezekiel chapter 36, verse 19 hanggang 20. Tingnan po natin, Ezekiel chapter 36, verse 19 hanggang 20. Aking ikinalat sila sa mga bansa at sila'y nagkawatak-watak sa mga lupain. Ayon sa kanilang lakad at ayon sa kanilang mga kilos ay hinatulan ko sila. Ngunit nang sila'y dumating sa mga bansa saan man sila dumating, kanilang nilapastangan ang aking banal na pangalan sa pagsasabi ng mga tao tungkol sa kanila. Ang mga ito'y bayan ng Panginoon, ngunit kailangan nilang lumabas sa kanyang bayan. Yung aklat ng Ezekiel ay naisulat 600 taon bago dumating si Jesus. Subalit ipinapisiya ito. At ano yung nangyari? Yung bansang Israel, ang bayang pinili ng Diyos, ay itinanggi ang anak ng Diyos. At sa kamay ng mga Romano ay ipinako niya o nila sa krus at pinapatay si Jesus. Dahil sa kasalanang ito, ikinalat ng Diyos ang bansang Israel sa mahigit na 100 bansa. Hinatulan ko sila ayon sa kanilang mga gawa at ikinalat sila sa mga bansa. Sila'y namatay saan man sila pumunta. Ang mga Hudyo ay tinuring na parang mga taong basura. Gustong lipunin ni Hitler ang lahat ng mga Hudyo sa mundo. Matanda man o bata, pinatay niya lahat ng mga walang awa. Pinatay niya ang 6 na milyong mga Hudyo sa loob lamang ng maikling taon. Pinatay niya sila dahil sinisi niya ang mga Hudyo na pinanggalingan ng salot at ikinalat sila sa buong mundo dahil sa kanilang kasalanan. At sa kanilang pinuntahang mga bansa, yung banal na pangalan ng Diyos ay nalapastangan dahil sa kanila. Bakit itinuturo at sinasabi ng mga tao sa bansang Israel, bayang pinili ng Diyos ang mga iyan. Bayang pinili ng Diyos ang mga iyan. Bakit sila ikinalat sa buong mundo? Kung titingnan natin ang kanilang sitwasyon, ang Diyos ay patay. Ang lupaing ibinigay sa kanila ng Diyos, ang matabang lupain ay naging tigang. At sila'y hinahabol at pinapatay ng walang awa saan man sila pumunta. Kaya sinabi ng mga tao, ang Panginoong Diyos ay patay. Ang Panginoong Diyos ay patay. Kaya ang bansang Israel na nawasak dahil sa kanilang mga kasalanan at bilang resulta ang banal na pangalan ng Diyos ay nadungisan. Ang mga Israelita ay nawasak dahil sa kanilang mga kasalanan at bilang resulta nadungisan ang pangalan ng Diyos dahil sa kanila. Sa Isaiah chapter 52 verse 5 sinabi ng Diyos, dahil sa aking bayan ang aking pangalan ay laging hinahamak sa buong araw. Laging hinahamak ng mga Israelita ang pangalan ng Diyos sa buong araw. Kaya hindi maari na basta-basta na lamang nating sabihin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ngunit kailangan natin itong pag-isipan ng mabuti. Mayroong malalim na bagay na sa panalangin na ito, sa maiksing panalangin na ito. Sinasabi sa atin ni Jesus ang pinakamahalagang punto ng panalangin. Sa Ebanghelyo, ayon kay Juan, chapter 14, verse 8 hanggang 9, sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at kami ay masisiyahan na. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mo sasabihin, ipakita mo sa akin ang Ama? Sa Ebanghelyo, ayon kay Juan, chapter 1, verse 17, ang kapangyarihan at kabanalan ng Diyos ay naipakita sa pamagitan niya, ni Jesus, na siyang Diyos na nagkatawang tao. Sa Ebanghelyo, ayon kay Juan, chapter 1, verse 1, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa verse 14, at naging tao ang salita, at tumahang kasama namin. Ang Diyos na nagsalita na naging tao ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Sa lumang tipan, nagsalita ang Diyos sa pamagitan ng salita. At ngayon, ang salita ng Diyos ay naging tao. Ang pagkapanganak, buhay, kamatayan, muling pagkabuhay at ang pag-akyat sa langit ni Jesus, ang lahat ng ito ay patunay kung sino ang Diyos at kung gaano tayo kamahal ng Diyos.
Binuhay ang mga patay, nilinis ang mga ketungin, pinakain ng 5,000 tao sa pamagitan ng tinapay, pinatahimik ang bagyo. Iyan ang kapangyarihan ng Diyos, hindi po ba? At sa pamagitan ni Jesus, na ipakita sa salita ng Diyos yung pag-ibig ng Diyos. Kaya ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Gayon din sa Ebanghelyo ayon kay Juan, chapter 12, verse 15, sinabi ni Jesus, "At ang nakakita sa akin ay nakakita doon sa nagsugo sa akin." Si Jesus na anak ng Diyos ay ipinakita ang Diyos. Halimbawa, minsan sinabi ng mga kapitbahay, "Uy, naalala ko sa iyo yung namatay mong ama. Kamukha mo kasi siya eh. Pareho kayo kapag nagsasalita. Pati yung kilos, pareho kayo." Di ba nangyari ito minsan? Kung ang ama ay mabuting tao, mabuti rin na ang anak ay katulad niya. Maging sa paglakad, pareho sila ng ama niya. Opo, si Jesus ay ang Diyos na nagkatawang tao. Tama ba? Si Jesus ay hindi tao na gaya natin. Kaya nga, doon sa Filipos chapter 2 verse 6, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao at palibas ay natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Si Jesus ay hindi tao. Siya ay Diyos na nagkatawang tao at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Ginawa niya ito upang iligtas tayo. Ipinakita ni Jesus sa atin ang Diyos dahil siya ang anak ng Diyos. Tama po ba? Hindi ba tayo mga anak ng Diyos? Hindi man natin na ipakita ang Diyos gaya ni Jesus, ngunit hindi ba naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos, natanggap ang buhay ng Diyos, at natanggap ang Espiritu Santo? Sa Ebanghelyo ayon kay Mateo chapter 5 verse 48, sinabi ni Jesus, "Kaya't kayo'y ngayon maging sakdal gaya ng inyong ama sa langit na sakdal." Kung ang ama ay dakilang tao, pagkatapos sasabihin ng ama sa kanyang anak, "Maaari kang maging kagaya ko ng bahagya." Ngunit hindi ganito ang sinabi ng Diyos. Sinabi ni Jesus, "Kaya't kayo nga'y maging sakdal gaya ng inyong ama sa langit na sakdal." Kaya, paano tayo magiging sakdal gaya ng Diyos? Sa pamamagitan ng pagiging katulad niya ng higit at higit pa. Unti-unti po. Pagkatapos maligtas, lumalago ang buhay Kristiyano. Alam niyo po ba ito? Habang lumalago, ang pagkatao ng Diyos ay dahan-dahan na nabubuo sa atin. Kung titingnan natin sa unang Korinto, chapter 13, verse 4 hanggang 7, ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin o mapagmalaki o hambog, hindi magaspang ang kilos, hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayamutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali, hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Pinapasan nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Napakalinaw kung ano ang pag-ibig. Alam niyo ba kung ano ito? Ito yung katangian ng Panginoon. Kung ilalagay ninyo yung pangalan ni Jesus sa kada verse, ito ay 100% na tama. Ngunit ang Panginoon ay nasa atin din. Kaya nga, sa Filipos chapter 2 verse 5, "Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman." Sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 11 verse 1, "Maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo." Sa Galatians 6:17, "Sapagkat taglay ko sa aking katawan ang mga bakas ng paghihirap ni Jesus." Ang mga bakas ng paghihirap ni Jesus ay naipakita sa pamagitan ng katawan ni Pablo. Umakyat si Jesus sa langit at dumating ang Espiritu Santo at nagpakita muli si Jesus sa pamagitan ng katawan ni Apostol Pablo. Ano yung paghihirap sa buhay ni Apostol Pablo? Pagkatapos niyang maligtas, nagsimula siyang mangaral ng Ebanghelyo at naging martir hanggang mangaral sa Roma.
Nagpakita si Jesus sa pamagitan ng katawan ni Pablo. Ang mga bakas ng mga paghihirap ni Jesus ay naipakita sa pamagitan niya. Kung gayon, ano yung dapat natin gawin? Ay hindi tayo maging gaya ni Jesus? Paano tayo magiging gaya ni Pablo? Dapat ba tayo magkaroon ng ganitong pag-iisip? Si Jesus ang tanging anak ng Diyos. Kung maglalagay kayo ng isang masa ng harina sa isang molde na hugis isda, makakagawa kayo ng tinapay na may eksaktong hugis ng isda. Tama po ba? Hindi tayo eksaktong magiging gaya ni Jesus, ngunit hindi ba dapat na tayo maging higit na katulad ni Jesus at ng Diyos Ama? Paano kung yung anak ng Diyos ay naging masama? Masasabi ba natin na ang pag-ibig at buhay ng Diyos ay nasa kanyang puso? Masasabi ba natin na ang Espiritu ng Diyos ay nasa kanyang puso? Dapat tayong maging gaya ng Panginoon. Sa 2 Pedro chapter 1 verse 4, at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Ang katangian ng Diyos ay dapat na unti-unting mabuo sa atin. Tayo ay naging katulad niya kapag tayo ay nananalangin sa Kanya, kapag nag-aaral ng Kanyang salita at kapag sinusunod ang Kanyang salita. Alam niyo ba na habang nagiging tulad niya tayo, kapag dumating na ang Panginoon, magiging yung ating mga katawan ay babaguhin sa maluwalhating katawan gaya ng sa Panginoon. Kung titignan natin na maigi sa unang Juan chapter 3, verse 2 hanggang 3, makikita ninyo ito. Kaya tayo ay dapat na higit at higit na maging tulad ng Panginoon. Sinabi ni Jesus, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Hindi nakikita ang Diyos gamit ang mata. Kaya hinihiling ko na masabi natin ito. Tignan ninyo ako. Ako ay naging tulad ng Diyos Ama. Tama? Dapat higit at higit pa tayong maging tulad ng Diyos. Kaya, tignan natin sa 1 Pedro chapter 1 verse 15. Tignan natin 1 Pedro chapter 1 verse 15. Basahin natin ng sabay-sabay. 1 Pedro chapter 1 verse 15. Sa halip yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay sapagkat nasusulat kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Ang Diyos ang tumawag sa atin. Iyon ay si Jesus. Yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Si Jesus, ang Panginoon na nagligtas sa atin, ay ipinakita ang Ama. At sa pamagitan ni Jesus, natanggap natin ang buhay ng Diyos. Kaya, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Magbago ang ating buhay kung magbabago ang ating buhay o ang ating puso. Maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Ang kabanalan ay ang mahiwalay mula sa mali at marumi. Dapat tayong mahiwalay. Dapat ding mahiwalay ang ating mga pag-iisip mula sa mga tao sa mundo. Bakit? Dahil iba ang ating buhay. Iba ang ating pag-asa. Ang ating layunin sa buhay ay iba sa mga tao sa mundo. Ang mga tao sa mundo ay walang pakialam sa paraan, basta lamang makakain ng sagana at mabuhay ng marangya. Kapag hindi nila ito magawa sa sarili nilang paraan, nandadaya sila. Nabubuhay sila ng walang pakialam kung paano ang paraan, ngunit hindi tayo ganun. Hindi sa atin ang mundong ito. Malapit na nating iwan ang mundong ito. Malapit na po. Kaya nabubuhay sila, yung mga hindi ligtas, nang walang pakialam kung paanong paraan. Ngunit hindi tayo ganun. Hindi sa atin ang mundong ito. Malapit na nating iwan ang mundong ito. Sabi, this world is not my home. I'm just a passing through. My treasure are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven open door. And I can't feel at home in this world anymore.
Nagkaroon ako ng Bible seminar doon sa Incheon nung nakaraang linggo. Maraming mga brothers and sisters ang nagtipon. Kaya sinabi ko, maaaring dumating ang Panginoon ngayong taon. Kapag nangyari yon, magkita tayong muli sa langit. Sinabi ng mga brothers and sisters, opo. Ngunit, kung hindi pa siya dumating ngayong taon, magkita tayo muli sa Incheon Church. Ito yung ating iniisip araw-araw. Kung hindi dumating ngayon ang Panginoon, darating siya bukas. Even if there's a strange clouds floating in the sky, I wonder if our Lord will come. I look far and wide and say, "O Lord, when will you come?" Jesus, who said He would come again, when He left, when will you come? Kailan? Kailan ka darating? Kung hindi ngayon dumating ang Panginoon, darating kaya siya bukas? Dapat tayong maghintay araw-araw. Totoo po ito. Nabubuhay tayo sa panahon na maaari na natin itong gawin. Lahat ng mga tanda bago dumating ang Panginoon ay nangyari na. Napakaraming tanda sa Biblia na dapat mangyari bago ang pagdating ng Panginoon. Ngunit, kung meron isa na hindi pa natutupad, ay sabihin ninyo sa akin. Tingin ko ay wala na. Lahat ng tanda ay nangyari na. Ngayon ay maaari nang dumating ang Panginoon. Kaya nga ang ating pag-asa at ang layunin ng ating buhay ay lubhang magkaiba mula sa mga tao ng sanlibutan ito. Kaya hindi natin maiwasan na maging kakaiba mula sa mga tao sa mundong ito. Sa Juan chapter 15, sinasabi ni Jesus, ngunit dahil kayo hindi taga sanlibutan, kundi tayo pinili ko o kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan. Tayo ay ganap na hiwalay mula sa sanlibutan. Tayo ay mga taong inihiwalay para sa kalwalatian ng Diyos bilang mga tao sa langit. Dapat natin itong malaman. Ngunit maaari ba nating gayahin ang pag-iisip, kilos at layunin ng mga tao sa sanlibutan? Sila ay mga tao na pupunta sa impyerno. Makikisama pa tayo sa grupong iyon? O ito ay kakilakilabot. Ang leader nila ay si Satanas. Opo. Sinabi ng Diyos, kayo nga'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Dahil ang Ama ay banal, ang Anak ay dapat maging banal din. Kaya ang panalangin na ito ay sinasamahan ng banal na pamumuhay. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ang mga tao sa sanlibutan ay tinitingnan ng ating pamumuhay. Sinasabi natin na tayo ay naligtas, na tayo ay mga anak ng Diyos, at na meron tayong pag-asa sa langit. Ito ang ating sinasabi. Sinasabi natin na tayo ay kakaiba mula sa sanlibutang ito. Kaya't binubuksan nila ng malaki ang kanilang mga mata at pinagmamasdan kung ito ay totoo. Kapag hindi, sinasabi nila, magaling kang magsinungaling. Ang mga tao sa sanlibutan ay mayroong napakatalas na paningin at nakikita nila tayo. Kaya pinagmamasdan nila ang ating pananampalataya, ang ating patuto, ang ating pag-asa. At kapag nakita nila na tayo ay namumuhay bilang mga ligtas na tao, nakikita nila na tayo ay mga totoong Kristiyano. Sa isang kumpanya, yung isang sister ay naligtas at ang kanyang buhay ay ganap na nabago. Sinabi niya, naniniwala ako na ngayon ay meron akong matatag na pananampalataya at ako ngayon ay merong pag-asa sa langit. Kaya't yung mga tao sa kanyang paligid ay nag-isip, lahat naman na naniniwala kay Jesus ay sinasabi yan. At patuloy nilang pinagmasdan ang sister. Ngunit ang buhay ng sister ay unti-unting nagbago. Kaya sila'y nagtaka. Anong nangyari sa mundong ito? Anong nangyari sa iyo? Sinabi ng sister, halikayo, tignan ninyo. Sa 1 chapter 4, ang makasalanang babaeng Samaritana ay nagsabi, natagpuan ko na si Jesus ang Kristo. Kaya naman, yung babaeng Samaritano ay sinabi, halikayo, tingnan ninyo. Halikayo. Ito ay napakasimple. Tingnan ninyo. Kung meron kayong mga katanungan, halikayo sa aming Bible seminar. Pakiusap, pag-aralan ninyo ang Biblia. Kung ang ating buhay ay nababago, paniniwalaan nila ang ating sinasabi. Sa 1 Pedro chapter 3 verse 15,
kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Kung meron tayong tiyak na pananampalataya at pag-asa, ang ibang mga tao ay maaring magtanong kung ano ang dahilan nito. Sa trabaho, kapag ang mga kasama natin sa trabaho ay umiinom ng alak at nagkakasiyahan, kung hindi tayo sumasama sa kanila, ay ayaw nila sa atin. Kaya tayo ay umuupo na kasama nila, ngunit hindi umiinom. At tinatanong nila, bakit hindi ka umiinom? Gusto mo ng alak dati Hindi na ako umiinom ngayon Umiinom na ako ng gamot. Anong gamot yun? Lumang tipan at bagong tipan. Isa kang Kristiyano, pero susubukan nilang uminom ka. Kaya naman sinusubukan nila na buhusan ka ng alak sa ulo. Ngunit hindi nila ito gagawin, kundi pagmamasdan lamang tayo. Ano ang nangyari sa kanya? Iniisip nila, dahil sa mga ating kinikilos at pananalita ay mabuti. Kaya sila ay natatakot sa atin. At ninanais nilang malaman ang rason nila, yung rason ng paunti-unti. Kaya sinasabi ng Biblia na mayroong mga tao na nais malaman ang rason ng ating pananampalataya at pag-asa. Kaya aking narinig ang isang sister na naligtas at in-evangelize ang kanyang mga katrabaho at halos lahat sila ay naligtas. Talagang, wow, ito ay nakakamangha. Kung naligtas tayo sa posisyon ng nagtatrabaho, hindi dapat tayo maglingkod kung may tumitingin. Yung sa Colossus chapter 3, hindi naglilingkod kung may tumitingin. Sa Efeso chapter 6, naglilingkod ng may mabuting kalooban na gaya ng paglilingkod sa Panginoon at hindi sa mga tao. Kahit na hindi malaki ang ating sahod, ngunit kung tayo ay masipag, ang may-ari ng kumpanya ay pinagmamasdan tayo. Oo, siya isang tunay na Kristiyano at hihilingin mula sa kanya ang mas mahalagang mga gawain. Pagkatapos, ipapaubaya rin sa kanya yung pananalapi. Kaya nga doon sa Kawikaan 22 verse 29, nakikita mo ba ang taong mahusay sa kanyang gawain? Siya'y tatayo sa harapan ng mga hari. Hindi siya tatayo sa harapan ng mga taong hamak. Ang mga Kristiyano ay dapat merong ipakita na ganito. Huwag maging tuso, huwag maging masama, huwag gumawa ng masama paunti-unti. Kung tayo ay namumuhay na merong kadalisayan at tapat, kahit hindi ito suklian ng iba, okay lang. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana. Ang ating trabaho ay isa ring lugar kung saan dapat paglingkuran ng Panginoon. Ang ating tahanan rin. Yung asawang lalaki ay dapat na gumawa para sa asawang babae at yung asawang babae ay dapat gumawa para sa asawang lalaki. Ang mga magulang para sa mga anak at ang anak para sa mga magulang. Ang pamilya rin ay isang lugar kung saan dapat nating sundin ang salita ng Diyos at paglingkuran ng Panginoon. Sa trabaho ay gayon din. Sa church ay gayon din. Ang ating pananampalataya ay dapat makita sa ating buhay. Ito yung tunay na Kristiyano. Maging ang ating pananalita ay dapat maging mabuti. Kaya si Apostol Pablo ay nagpunta sa Korinto at mayroong ganitong problema. Kahit na sila ay nagsasalita ng mabuti, ngunit ito ay walang gawa. Meron akong na-evangelize na may-ari ng kumpanya at may mataas na posisyon. Ngunit sila ay talagang nahihirapan na maglingkod sa Panginoon. Alam ba ninyo kung paano silang napakahusay magsalita? Kung papakinggan natin sila ay tila dakila. Siguro ay kahit hindi sila magsalita ng mabuti ay magugustuhan pa rin natin sila. Ngunit maganda ang kanilang pananalita, subalit walang gawa. Sila ay maraming kaibigan na mayayaman at nasisiyan sila sa sanlibutan kasama yung mga ito. Dahil dito, sila ay abala. Pero kapag kakausapin ko sila, ay mukha silang normal. Ito ay hindi totoo. Niloloko nila ang kanilang budhi. Hindi dapat nila ito ginagawa. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pananalita, kundi sa kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng buhay. Na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ng kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Kahit na merong anyo ng kabanalan, sila ay nagpapanggap ng mga mananampalataya, ngunit walang mga gawa. Ito ay mali. Kaya sinasabi ng Diyos, kayo nga'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Kapag tayo ay nagiging banal, ang pangalan ng Panginoong Ama ay nagiging banal din. Alam ba ninyo ito? Na ang panalangin na ito ay isang tapat na panalangin.
Kung nagdarasal tayo sa Diyos, subalit tayo ay namumuhay ayon sa sarili nating kagustuhan, iniinsulto ba natin ang Diyos? Sasagot ang Diyos, "Oh, sandali, bakit mo ako ginagawang banal?" Sa Mateo chapter 6, sinabi ni Jesus, "Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilawan sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit." Inyong ilaw, sinabi ni Jesus. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang araw ay isang luminous o maliwanag na body at ang buwan naman ay reflective body. Ang Panginoon ay ilaw, ang Diyos ay ilaw, si Jesus ay ilaw. Sa Juan chapter 9 verse 5, habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Muling nagsalita sa kanila si Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Si Jesus ang nagdala ng ilaw ng Diyos. Si Jesus ang siyang liwanag. Ang mga naligtas na tao ay ang mga nakatanggap ng liwanag. Tama ba? Natanggap natin ang liwanag. Hindi tayo luminous body o maliwanag na bagay, kundi reflective body. Dapat tayong makatanggap ng liwanag mula sa Panginoon at dapat ay ipakita natin ito sa sanlibutan. Gayunman, ang buwan ay sinasalamin ang liwanag ng araw. Ngunit minsan ito ay full moon, maliwanag, minsan half moon, minsan naman ito ay crescent moon, maliit lamang. Bakit? Tayo na mga naligtas na tao ay mga ilaw din. Ngunit, ang ibang tao ay kagaya ng crescent moon, maliit na kagaya ng ginuhit na kilay. Dahil sila ay nagliliwanag ayon sa kanilang puso para sa Panginoon. Ang iba, half moon. Nangangahulugan ito na ang kalahati ay para sa Panginoon at yung kalahati ay para sa sariling pagnanasa. Kaya't sila ay kagaya ng half moon. Ito ay mali. Dapat ay ihandog natin ang ating buong puso at buhay para sa Diyos upang maipakita natin ang liwanag ng Panginoon sa mundo. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Dapat nating ipakita sa kanila yung ating mabubuting gawa at luwalhatiin ng Diyos. At ang pangalan ng Diyos, Ama, ay magiging banal. Naintindihan ninyo po ba? Kahit alam na ninyo ito, ngunit hindi ito ginagawa, ito walang kabuluhan. Tama po ba? Basahin natin nga doon sa 1 Pedro chapter 2 verse 12. 1 Pedro chapter 2 verse 12. Basahin natin ito ng sabay-sabay. 1 Pedro chapter 2 verse 12. Maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hintil upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo'y gumagawa ng kasamaan, ay makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hintil. Ang mga hintil ay ang mga taong hindi ligtas sa Biblia. Mula sa kanila, dapat tayong makitaan ng mabuting gawa sa ating pananalita at kilos. Maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hintil upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo'y gumagawa ng kasamaan. May mga tao na tayo yung sinisisi. Sinisisi ng mga Hudyo si Jesus. Paano naman si Jesus? Gaano ba siya kabanal? Gayunpaman, sinisisi nila si Jesus na di umano'y dinaya niya yung mga tao, na pinagbawalan niya na magbuwis sila kay Cesar, na sinasabi niya na siya yung hari. Gaya nito, sinisisi nila si Jesus ng mga kasinungalingan at sinisikap na patayin. Gayon din nila kinaakusahan si Apostol Pablo at halos patayin. Subalit, meron siyang pagkamamamayang Romano, kaya sinabi niya, dudulog ako kay Cesar. Kaya ipinadala siya sa Roma at nag-evangelize siya doon ng 2 taon at namatay. Inusig ng mga hintil ang mga Kristiyano na tayo ay gumagawa ng masama. Alam niyo ba kung gaano nila sinisisi yung mga Kristiyanong ligtas? Matagal na panahon na nakaraan. 6 na buwan akong pagkatapos kong maikasal, pumunta ako sa Mokpo kung saan wala pa tayong church para mag-evangelize. Ito ay noong 1969. Nanatili po ako doon at tumira ng 5 taon. Kaya nagsimula ang Mokpo Church at sinundan ito ng Gwangju Church. Anyway, ang gusto kong sabihin ay maraming tao noon ang gusto akong ipapatay. Sino? Mga pastor na hindi ligtas. Gusto nila akong ipapatay.
Sinisisi nila ako, subalit iningatan ako ng Diyos mula sa kanila. Kung magsalita sila laban sa iyo na parang kayo'y gumagawa ng kasamaan. Alam ninyo ba kung gaano karaming tao umuusig sa atin? May mali ba tayong ginagawa? Meron ba sa atin na hindi ayon sa Biblia? Ngayon ay hindi na natin tinitiis ang mga taong pumupuna sa atin. Halimbawa, kapag may isang pastor mula sa isang malaking church ang tumawag sa atin ng isang erehiya, naghahanda tayo ng isang regalo at binibisita sila. Hello po, narito po kami para kamustahin kayo, pastor. Nasabi daw po ninyo ng aming church ang Life Word Mission ay isang erehiya. Kung oo, sa tingin ko po ay hindi tayo nagkakaunawaan. Nakapakinig na po ba kayo ng sermon namin? May mga libro po kami na nailimbag sa church at makikita rin po ninyo yung mga sermon sa Life Word Mission website. Napanood na po ba ninyo yung Sunday sermon, Wednesday sermon, yung Bible seminar o yung retreat seminars po namin? Meron po ba sa amin na taliwas sa Biblia? Bakit ninyo po tinatawag na erehiya kung hindi naman po ninyo pala napakinggan yung sermon namin? Hindi ba tatayo tayo sa harapan ng Diyos at pananagutin tayo sa mga ito? Tinawag ng mga Hudyo si Jesus na isang erehe at ipinako sa krus. Tinagurian din nila si Apostol Pablo na pinuno ng isang erehe at pinag-usig. Sinikap din nilang patayin siya. Parehong bagay din ang nangyayari sa ngayon. Inusig at pinagpatay ng simbahang Katoliko ang maraming Kristiyano na itinuring nila bilang erehiya. Agad-agad nilang sinusunog na hindi man lang nililitis. Hindi ba nila yung pananagutan? Kapag sinabi natin ang mga ito, hindi na nila tayo aakusahan. Noon ay may isang pastor na mataas ang posisyon sa Presbyterian Church. Napakaraming tao ang nagsalita laban sa atin. Minsan ay palihim siyang pumunta sa ating church at itinago ang kanyang pagkakakilanlan. Umupo siya doon sa likuran, gaya ng isang baguhan, at nakinig sa ating sermon. Kalaunan, sinabi niya, pagkatapos kong makinig, wala akong nakitang anumang mali. Itinuro ninyo lamang ang dalisay na ebanghelyo. Sa katunayan, may isang makapal na libro na tinatawag na Orthodoxy and Heresy. Sinabi niya, pumunta ako sa Life Word Mission at ako mismo ang sumuri sa lahat. Hindi sila isang erehiya. Ipinapangaral lamang nila yung dalisay na ebanghelyo. Subalit, dapat nating maunawaan ang talatang ito. Maging marangal ang inyong pag-ugali sa gitna ng mga hintil. Ang pahayag na luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw ay nangangahulugan na kapag tayo ay nananalangin at nag-i-evangelize, darating yung araw na bubuksan ng Diyos ang kanilang mga mata upang makaunawa. Sa araw ng kaligtasan ay luluwalhatiin nila ang Diyos. Kaya dapat nating ipakita ang ating mabuting gawa bilang katibayan na tayo ay mga anak ng Diyos. Hindi lamang ito na napapabanal ang pangalan ng ating Ama, kundi na ipapahayag din nito na tayo ay kabilang sa katotohanan, na tayo ay mga alagad ni Kristo. Kung hindi natin susundin ang salita ng Diyos na ating natutunan at natanggap, dapat nating maunawaan na ang pagsuway na ito ay hindi paggalang sa pangalan ng Diyos. Hindi tayo basta mga Kristiyano. Hindi tayo mga reliyosong tagasunod lamang. Tayo ay mga Kristiyano, mga anak ng Diyos. Tayo ay mga taong may pag-asa sa langit, mga taong nagtataglay ng Espiritu Santo. Nabubuhay tayo na may malinaw na layunin. Hindi ba dapat iba na ang ating pamumuhay? Pwede bang mabuhay ang isang taong ligtas gaya ng isang taong hindi ligtas? Pwede ba na ang taong pupunta sa langit ay namumuhay gaya ng taong pupunta sa impyerno? Hindi po maaari. Sinasabi sa Mateo chapter 5 verse 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Tayo ay mga taong iniwalay mula sa kadiliman. Ang liwanag at kadiliman ay magkaiba. Paano nga ang isang taong ligtas ay namumuhay na parang isang paniki? Hindi dapat ganito. Yung paniki, hindi siya daga, hindi rin siya ibon.
Hindi tayo dapat mabuhay ng ganito. Bilang mga anak ng Diyos, dapat tayong mabuhay ng may katapangan, ng may lakas ng loob. Natatakot ba kayo kapag pinupuna o inuusig kayo ng mga tao? Hindi. Dapat nating sabihin sa kanila, halika, at ikaw mismo ang tumingin. Sabihin mo sa amin kung ano ang mali. May ilang mga tao ang pumupunta ng lihim, nakikinig at sa huli ay nakakatanggap ng kaligtasan. Nung nag-evangelize ako sa Mokpo, maraming mga pastor ang nagsasalita ng laban sa akin. Subalit isang elder sa isang malaking church ang lihim na pumunta sa ating church at kalaunan ay nagsabing palaging sinasabi ng pastor namin na ang lugar na ito ay isang erehiya. Kaya na-curious ako kung ano ang erehiya. Nagtataka ako kung ang nangangaral ba dito ay may mga sungay o ano. Subalit pagkatapos niyang makinig, inamin niya na natagpuan ko na ang lahat ay galing sa Biblia. Nangangaral kayo ng dalisay na ebanghelyo. Sinabi niya, kailangan kong bumalik doon at sabihin sa pastor namin na tigilan na ang pagsasalita laban sa inyo. May ilang mga tao ng gaya nito. Isang araw, may isang maliit na matandang pastor ang umupo sa harapan ng ating church. At tinitignan akong maigi. Napakatalas niyang tumingin na halos hindi na ako makapangaral ng maayos. Opo, sa kabila nito, sinabi ko pa rin yung kailangan kong sabihin. Pagkatapos ng sermon, bigla siyang nagmadaling lumapit sa akin at sinabi, sa totoo lang, napakaraming pastor ang pumunta sa lugar na ito. Sinabi nila sa akin na ang nangangaral dito ay isang lamang kabataan na mula sa Gyeongsangdo. Noon po, bata pa ako, nasa 28 or 29 years old lamang. Sinabi ng mga pastor, paano mo nagawang pabayaan ang isang peking pastor? Dapat mo ba siyang patalsikin kaagad? Subalit ngayon, pagkatapos kong makinig, naunawaan ko na ito ay dasirisay na ebanghelyo. Kung meron akong oras, pupuntahan ko ang lahat ng mga pastor na iyon at sasabihin ko na tigilan na nila ang pag-aakusa sa iyo. Pastor, patuloy mong ipangaral ng may katapangan ng ebanghelyo. Meron din ganitong pastor. May mga hindi normal na uri ng tao pero hindi natin kailangan matakot sa kanila. Ang sanlibutang ito ay parehong sanlibutan na nagpako sa anak ng Diyos. Si Apostol Pablo na nagsulat ng 14 na aklat sa Bagong Tipan ay binansagang pinuno ng isang erehiya. Tinugis siya ng mga Hudyo upang patayin. At sino sila? Sila yung mga taong nagsasabing naniniwala sa Diyos. Maging sa panahon na ito, alam ninyo kung gaano kinasusuklaman at pinag-uusig ang mga hindi ligtas. Ng mga hindi ligtas ang born again Christian. Pero wala tayong sinabi. Hindi tayo nakipagtalo sa kanila. Ang sandata natin ay hindi ang salita. Magsalita man sila laban sa atin o hindi, dapat nating matapang na ipakita sa kanila ang ating pamumuhay na tayo ay ligtas na Kristiyano, na tayo ay anak ng Diyos. Sa ganito natin may sasakatuparan ang panalangin na Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Sa pamagitan ng ating buhay, dapat nating luwalhatiin ang pangalan ng ating Ama. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, noong kami ay malayo sa iyo na lumakad sa kasalanan, inibig mo kami. Nung kami ay mga kaaway ng Diyos dahil sa masama naming gawa, ang Panginoong Hesus ay namatay sa halip namin. Dumanak ang mahalaga niyang dugo upang patawarin ang aming mga kasalanan magpakailanman. Nagpapasalamat kami sa kamanghamanghang biyayang ito. Salamat sa paghiwalay sa amin bilang mga banal mula sa mundong ito at sa pagpapahintulot sa amin na mamuhay sa aming nalalabing buhay para sa iyong kalooban at kalwalhatian. Habang nabubuhay kami sa mundong ito, tulungan mo po kami na maipakita sa lahat na kami ay iyong anak. Patnubayan at pamahalaan mo po kami sa aming buhay sa gayon sa pamagitan namin ang iyong banal na pangalan ay maluwalhati at masamba. Dinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.